Okay, for this recording class, I will be discussing the last topic for finals, which focuses on the national economy of our country. Okay, so in this, we will be also diving into the different factors and indicators of national wealth or the wealth of a country. Okay, so before we proceed, let's have this introduction first. Ayaw niya. Ayan. So, sabi dito, a strong economy is the source of national strength. Anong ibig sabihin niya? That having a strong economy is one of the factors or the indicators that that a country is progressing or developing. Okay? Isang malaking contributory factor po ang maganda at active na ekonomiya para maipakita na ang isang bansa ay tunay na nagpro-progress at nagde-develop. Okay? Without a strong economy, if we have a slow and not active economy, therefore, our country is also not active and not progressing. Okay? So, ano nga ba ulit ang economy? I have already discussed this in our midterms, the earlier topics for midterms. We have defined economy and economics. But when we say economy class, it's more of yung nabanggit ko dati, it's the wealth of the nation, di ba? Pero in a general perspective, when you say economy, it is more on a system of process that involves the production, consumption, distribution, and how people earn money in our country. Okay, so it's a combination of these many many economic activities that comes up with the term economy. Okay? Pag sinabi natin economy, hindi lang siya about sa kung gaano kayaman o kung gaano kahirap ang isang bansa. Pero ipinapakita dito kung papaano gumagalaw yung economy, yung mga tao in terms of finances and businesses, okay? How they earn, how they produce products and services, how do they distribute these products and services, how do business works, how do the government stabilize or control the flow of the money, how is the circulation of the money in the country, and how how demand and supply works in a country. Lahat yon, it's the combination of everything that makes up economy, okay? So, pag sinabi nating economy, it's not just the health, it's not just the wealth of the country, but rather it's the health of the country, okay? Just imagine a body. Sabihin natin yung ekonomiya ng isang bansa ay yung health ng body ng isang tao. Okay? So, ang health ng isang body ng tao, pag sinabi nating health, kung papaano gumagana yung mga organs ng katawan ng tao, hindi ba? Ganon din po sa ekonomiya. Kung papaano gumagalaw o gumagana yung lahat ng ekspekto ng society o yung household, the firm, the government, the financial institutions, investments, foreign factors, lahat-lahat. Okay? So sa health, sinasabi natin, pag healthy ang isang tao, mas nagiging active yung isang tao, di ba? Mas nagde-develop siya. Ganon din po sa ekonomiya. Kapag healthy po ang ating ekonomiya, mas yumayaman o mas nagiging wealthy po ang ating bansa. Okay? Ganon din po sa tao. Kapag hindi healthy ang tao, hindi siya masyadong nagpa-function well. Nangihina siya, hindi siya makalakad, hindi siya makatayo. Ganon din po sa ekonomiya, okay? Kapag hindi po active, hindi po healthy ang ekonomiya, hindi po gagalaw ang ating bansa. Hindi po siya magpo-progress, hindi po siya magde-develop. Okay? So, a strong economy is the source of our national strength. Okay? Now, in a bigger and broader perspective, when we say national economy class, it is the entire system of production, consumption, income, and expenditure within a country. Okay? So lahat po ng economic activities na nabanggit dito ay ang bumubuo sa ating national economy. It includes all the activities that create wealth, kung papaano po yung mayaman o kumikita yung mga citizens,
on providing jobs, delivery, or distribution of goods and services to the people. Okay? Again, when you say national economy, it's more on the total entire system of all the economic activities that is happening within our country. Okay. So when we say national income class, national income, it measures the total income earned by a country's factors of production in a given period of time, usually in an annual scenario in every year, okay? So pag sinabi nating national income, ito yung total amount ng mga kinita ng lahat ng tao at lahat ng parts or actors of economy sa isang bansa, okay? In a 1 year time interval. Paano to? What are the factors of production ulit? We have CELL, di ba? CELL. Capital, entrepreneurship, land, labor. So when we say national income class, lahat ng kinita from these four factors of production ay may dadagdag po sa national income. Okay? So kung gaano karami yung land na nagamit, kung gaano karami yung labor na nagamit, o ilan yung kita dun sa labor, ilan yung kita dun sa land, gaano kataas o karami yung ating entrepreneurship level, ilan yung capital na inuutang ng mga businesses sa mga financial institutions, those are part of our national income. Okay. Basically, pag sinabi natin national income class, ang tatandaan nyo lang yung total income na naipon ng lahat ng citizens sa isang country. Okay? Take note sa loob ng ating bansa. So yung mga remittances na pumapasok sa Pilipinas, hindi po kabilang sa ating national economy, o national income rather, okay? Yung kinita lang natin sa loob ng ating bansa, yan yung po yung national income natin. Pero pag sinabi natin gross national income, na pag-uusapan din lang natin mamaya, kasama na po doon yung ating mga ang ating yung mga kinita ng mga Pilipino outside the country. Okay? So, saan ba ginagamit ang national income? Ang national income po ay ginagamit to determine the health of our economic performance. So tinitignan sa national income kung gaano ba kabilis ang progression ng ating economic performance o gaano ba ka-active ang mga economic activities na nangyayari sa ating bansa. Okay? Marami po bang mga businesses na naipapatayo? Madami bang income ang mga Pilipino? Madami bang expenditure ang mga Pilipino? Ilan ang sinisave ng mga Pilipino sa mga banks and financial institutions? Ilan ang kita ng gobyerno? Lahat po yon ay kasama sa ating economic performances na nami-measure through our national income. Next one, they use national income to compare our country with other countries. Okay? Tinitignan sa national income kung nakakasabay ba tayo sa progression o development ng ibang bansa o nahuhuli na ba tayo pagdating sa economic development. Okay? Kasi, syempre, magre-reflect sa ranking natin yung health o yung activeness ng ating economy. So, kung nasa huli-huling part tayo ng list o ng ranking, dapat gawan ng paraan ng gobyerno natin para pataasin yung economic activities or performance ng ating bansa. Okay? Kaya napaka-importante po ng pag-alam sa national income. Next one is to determine policies. Okay? So what do you mean by determine policies? So national income is used to determine which policies should be created by our Congress and our Senate. Okay? So gagawa sila ng mga batas kung alam nilang nahihirapan ang ating ekonomiya. Like for example, in the sector of agriculture, pag alam nilang konti lang yung income natin sa agriculture, gagawa sila ngayon ng mga batas o paraan para mapataas yung income ng mga farmers at ng buong agricultural sector. Ganon din sa mga infrastructure, sa manufacturing, sa BPO companies natin, tinitignan nila ngayon, sinasummarize nila at ini-interpret nila kung ano yung mga dahilan kung bakit mababa yung income o GDP na pumapasok sa mga sectors of economy or sectors of our society. For them to create laws and policies that are suitable in increasing their incomes. Okay? Now,
These are the different indicators or the measurements on how can we acquire our national income. Paano ba natin nalalaman ang ating national income? Through gross domestic product and gross national income or product. Okay? Na-discuss na din natin to sa midterm. When we say gross domestic product or GDP, it's the total market value of all final goods and services produced within a country during a specific period of time. Okay? Yung sa GDP class, ito yung mga ginawa nating products and services within our country. Sa borders lang ng Pilipinas, hindi po sa labas ng country, pero lahat ng products and services na ginawa sa loob ng Pilipinas. Foreigner man yan o mga Pilipino, basta ginawa dito sa loob ng Pilipinas, pasok sa gross domestic product. Okay? Sabihin natin dito, total market value. So, kino-compute po nila kung ilan yung monetary value o ilan yung value ng lahat ng mga goods and services na ginawa sa Pilipinas. Diyan po lalabas ang gross domestic product. Okay? Pag gross national income naman, ito yung kabuuang kita ng lahat ng citizens ng Pilipinas. Okay? Gross national income, kabuuang kita ng lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Correction, lahat ng Pilipino sa buong mundo. So dito sa gross domestic product kanina, it is limited on our borders sa loob lang ng Pilipinas. Kaya siya dinawag na domestic. Okay? Pero sa gross national income, it's more on the nationality. Mga Pilipino, kung ilan ang kinita ng mga Pilipino all throughout the world. Okay? So, yung kita ng mga Pilipino sa ibang bansa ay kabilang po sa gross national income natin. Pero pag pinasok na sa Pilipinas at naging remittance na po ito, hindi na po ito income. Okay? Hindi na po ito income. Transfer of income na po ito. Hindi na po ito kasali sa gross national income. Though, yung kita po nila sa ibang bansa, yung salary nila sa ibang bansa, that is included in our national income o gross national income rather. Okay? Clear po ba yon? So para hindi po madoble yung bilang nung kita ng mga OFW natin sa ibang bansa, ang ibinibilang lang nila is yung amount na kinita nila yung total amount na kinita nila dun sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa. Okay? Pero kapag ipinadala na nila sa Pilipinas yung kinita nila, hindi na po yun maika-count. Okay? Kasi na-count na siya nung nakuha nila yung salary. Pero once na i-transfer na nila yon, hindi pwedeng isama ulit yung transfer as part of our gross national income. Okay? On the other hand, gross national product is those products that are produced by Filipinos all throughout the world. Okay? So sa domestic product, lahat ng produkto na ginawa sa loob ng bansa. Pero sa gross national product, lahat ng ginawang produkto at serbisyo ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Okay? Yan o, regardless of the location of the individual. So that is gross national income and product and gross domestic product. Para mas madaling ma-familiarize o ma-memorize, pag gross domestic product, ang tatandaan ninyo, gawa dito sa Pilipinas. Meaning to say, ginawa dito sa loob ng ating bansa. Pag gross national product naman, ginawa ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Okay? Gross national income, gross national product. Together, these two measurements or indicators form our national income. Okay? Now, let's proceed with the economic growth and economic development. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Pero when you say economic growth and economic development, it shows how progressive or how progressive a country is. Kung gaano ba kaganda yung isang ekonomiya ng isang bansa, okay? Kung nagpro-progress ba to o umuunlad ba to o hindi. It is shown through economic growth and economic development. So what is economic growth? It is the quantitative change or increase in the country's output of goods and services over time. Okay? Ang tatandaan niyo sa economic growth, quantitative, more on numbers, connected po siya sa numbers. So, kabilang po dito yung kita ng mga Pilipino o kita ng lahat ng mga tao sa isang bansa at sa iba pang panig ng mundo. Ano ba?
employment rate, as you can see in the example, employment rate, kung gaano karami ang mga Pilipino na may trabaho, ilan yung kinita ng bansa from exportation or exporting our products, ilan yung factories na meron sa bansa na dumadagdag sa ating kita, the businesses that is being established in our country, which also pays the taxes and give salary to our people. Everything that leads to the increase in our output and our income connected to money or financial, it is under economic growth. Okay? So usually, minimeasure po to through our gross domestic product and gross national income or product. Okay? That's economic growth class. Now, pag sinabi nating economic development, it's both the qualitative and quantitative improvement in the standard of living. Okay? Pag sinabi natin economic development class, hindi lang siya nakafocus sa numbers or quantitative income of the country. Pero it also look at the qualitative improvement ng ating bansa. Okay, hindi lang po kita ng Pilipinas ang tinitignan sa economic development, but also is there a change or enhancement, improvement on the quality of life of the people, of the Filipinos? Gumanda ba ang buhay ng mga Pilipino? That reflects our economic development. Gumanda ba ang edukasyon sa Pilipinas? Ang health system sa Pilipinas, gumanda ba? That's economic development. Stabilize ba ang ating gobyerno? Wala bang korupsyon? Wala bang kurakot sa Pilipinas? That's economic development class. Okay? So, as I record this video, um, nailabas din yung statement ni Amy Marcos about his brother that he is a drug user, di ba? So, pwedeng mag-ignite yun ng doubt sa or mistrust sa ating gobyerno. So, with these activities or phenomena, events that we have today, the corruption, the flood control, it can alter our economic development. It can influence the development of our economy. Okay? So, ano pa? Jobs. Kung masaya ba yung mga tao sa trabaho nila at nag nag-i-strive ba sila personally and professionally in their jobs? The students, are they receiving good education, support from the government through scholarships? Okay, so lahat po ito ay kabilang po sa ating economic development. So, when you say economic development, it focuses on the holistic change in all the facet or aspect of our society. Okay, so in agriculture, I mean in economic, spiritually, politically, mentally, socially, lahat po ng aspeto sa ating society ay dapat mag-improve when it comes to economic development. Especially the well-being of the people. Kung gaano ka-healthy at gaano ka-satisfy yung mga Pilipino in terms of the economic performance of our country. Hindi lang siya nakafocus sa production or sa pagyaman ng ating bansa. Okay? Though, nakakaapekto po yung pagyaman ng ating bansa dun sa quality of life ng mga Pilipino. Okay? Kaya ang economic development po at economic growth are connected. We cannot have economic development if there's no economic growth. Okay? But we can have economic growth even if we do not have economic development. Okay? So, ang economic development lang po ang nangangailangan ng economic growth since it needs qualitative and quantitative improvement. Now, isa po sa mga idea para sa economic development, isang mahalagang idea o terminology sa economic development, ang Human Development Index. This Human Development Index is the indicator or the measurement for us to attain economic development. Ano ba ang sinasaad ng Human Development Index or HDI? It reflects through our literacy rate and our life expectancy. Pag sinabi nating literacy rate class, gaano kataas ang competency ng mga estudyante sa paaralan? Marunong ba silang magbasa? Marunong ba silang magsulat? How about their comprehension? Mataas ba? So that is our literacy rate class, di ba? Now, our life expectancy naman, kung gaano katagal nabubuhay ang mga Pilipino.
o ang mga citizens ng isang country. Sa Pilipinas, ang typical na life expectancy ng mga Pilipino is around 70 to 75, among that bracket, age bracket, no? Ang meaning niyan, karamihan sa mga Pilipino ay nabubuhay hanggang sa edad na 70 to 75. Yan po yung life expectancy. Expected na mabubuhay yung mga tao in that bracket of age. Okay? So, ano po ang nire-reflect ng HDI? Nire-reflect po ng HDI kung gaano kaganda ang education system ng bansa at kung gaano kaunlad ang ating health system. Kung gaano ka-improve ang ating health system. Okay? Kasi kung maganda ang ating education system, mataas din ang ating literacy rate. Ganon din po sa life expectancy. Kung maayos, accessible ang ating health system, expected na mabubuhay ng matagal ang mga tao. Okay? So HDI also shows poverty reduction and reduce inequality cases. Okay? So makikita sa HDI na may pagbabago sa bilang ng mga mahihirap sa bansa. On what way? Kung literate ang mga tao at maganda yung kalusugan ng mga tao, may papakita yon sa bilang ng mga mahihirap sa bansa. Kasi nga, syempre kung mahirap ka, there are chances na maaaring mas madali kang mamatay. At saka yung literacy rate ninyo ay mas mababa since wala kang kakayahan na makapasok o makapag-aral sa kolehiyo at magpatuloy sa pag-aaral sa basic education. Something like that. Paano naman yung reduce inequality cases? Reduce inequality cases, kung lahat ng mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino ay literate o may pinag-aralan, nababawasan po yung inequality cases o yung discrimination sa social classes natin, di ba? May social classes tayo because hindi po maganda ang educational background ng mga nasa baba o nasa baba ng social class natin. So kailangan nilang i-improve yung kanilang education system para makakuha sila ng magandang trabaho. Therefore, inequality in the social classes will be diminished or will be obliterated. Okay? So it is also essential that the people have access to their basic services and utilities. Ano yung mga basic services na meron tayo sa Pilipinas? Electricity, water, um, internet, ano pa? Yung mga public services natin, the road, the houses. Kasi houses, pwede pong maging public service po yan through our housing services. Education and health. So those are basic services and utilities that people should have for us to develop our Human Development Index. Okay? So yan po ang pinagkaiba ni economic development at saka economic growth. Sana clear po yung difference ng dalawa. Now, what are the challenges that our economy can face or may face in our society or in our country? So these are the changes or the challenges rather na pwedeng kaharapin ng ating ekonomiya. Unang-unat po dito ay ang inflation. Napag-aralan na po natin o na-introduce na natin yung concept ng inflation noon. So when you say inflation, it's more on the increased price and the purchasing power or the decreasing purchasing power of the people. So when we say inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paghina ng purchasing power ng mga tao. Kasi kung dadami o tataas yung price ng presyo ng mga produkto at serbisyo, mawawalan ngayon ng ability o kakayahan yung mga tao na bumili o bilhin yung mga produkto at serbisyo na yan. So that will decrease their purchasing power. Okay? So inflation happens or occurs when the prices goes up and the purchasing power of the people or the value of the money decreases. Okay? So para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang yung nangyari sa soft drinks o sa soda. Dati, di ba, around 2010 to 2015, ang presyo pa ng mga soft drinks, especially yung RC, 7 pesos, 6 pesos sa ibang mga market o sari-sari store, di ba? Pero let's move forward. Fast forward tayo sa 2020 to 2025. Anong nangyari sa presyo? Naging 10 pesos, 11 pesos.
'Di ba? Almost half ang naging doble. Almost half ang naging doble. Almost half ang in-increase ng presyo ng mga produktong ito. Okay? So that is the implication of inflation. Okay? As time pass by, as year pass by, nagkakaroon ngayon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Okay? At dahil tumaas ang presyo ng mga bilihin, humina din yung purchasing power ng mga citizens. Okay? So that is inflation class. But when we see deflation, ito yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin at saka yung pag-increase naman ngayon ng purchasing power ng mga tao. So kabaliktaran lang po siya ng inflation. Dahil bumaba ang presyo ng mga bilihin, tumaas naman ngayon yung kakayahan o yung ability ng mga tao na makabili ng mga products and services. That is the difference between the two. Okay? So both can strain the economy if they move too far in either direction. Pag masyadong mataas ang ating inflation, it can directly affect our economy. Pag masyado namang masyadong mababa yung mga presyo ng mga bilihin, syempre, may epekto din yan sa ekonomiya ng ating bansa. So ang kailangan po natin sa ating ekonomiya, balance, equilibrium. Parang sa demand and supply lang. We need balance between the demand and the supply for us to have the equilibrium price. Okay? Ganon din po sa general na ekonomiya po natin. Dapat po, sakto lang ang presyo, hindi masyadong mataas ang presyo, hindi din masyadong mababang presyo ng mga bilihin para umunlad o mag-progress ang ating ekonomiya. Okay? So, aside from inflation and deflation, we also have here, excuse me, we also have here recession and depression. So when we say repression class, it's mild to moderate decline in our economic activity. So medyo bumabagal po ang ating ekonomiya. Ito po yung pinapakita ng recession na kapag nagkaroon ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa, humina ang kakayahan ng mga tao na gumasto o bumili ng mga produkto at serbisyo, nawalan tayo o humina ang ating business investment, humina ang mga businesses natin, lumiit ang mga tao na nagsisave sa mga bangko, umuutang sa mga bangko, diyan po nagkakaroon ng recession. Okay? So, bumabagal ang performance ng ating bansa. But, take note, pag sinabi nating recession, temporary lang po ito. It can last for only or at least 2 consecutive quarters, around 3 to 6 months, something like that. Ganyan po yung recession. Pero, kapag ang recession hindi po naagapan ng gobyerno o ng ating ekonomiya, ito po ay pwedeng sumama o lumala at maging isang depression. Yung depression is a more severe and prolonged economic downturn. And it can last not only for 1 year, but can last for several years. Okay? Pag sinabi nating depression, sobrang hina o sobrang bagal na po ng ating ekonomiya. At yung pagbagal ng ating ekonomiya, hindi lang po natin yan mararanasan for a short period of time, but for of years of our economy. Okay? So just imagine the recession as sadness, kalungkutan. Di ba? Pag sad ka, temporary lang yan. Pwede pang magbago, pwede ka pang sumaya. But pag hindi naagapan yung sadness, pag nagstay yung sadness for a long period of time, it will eventually become a depression. Ito yung malalang stage of sadness na hindi na siya madaling agapan. Okay? Mahihirapan na ang isang tao na agapan ng depression. Kailangan na ng tulong ng ibang mga tao, okay? O ng experts. So that is also happening in our economy. When we have recession and we have depression. Depression is when everything in the economy slows down or stop. Wala nang trabahong na-open. Yung businesses po natin, hindi, yung mga businesses po natin bumabagal o wala nang businesses na-open. Yung gobyerno po natin ay nasasadlak sa utang at saka sa tawag ito sa korupsyon, pwede po yan o under po yan ng depression at marami pang iba. So that is recession and depression class. And these two can affect
can really affect our economy. So those are the challenges in our economy. Now, why do we have inflation? Bakit tayo may inflation? O bakit natin nararanasan ang inflation? Now, why do we have inflation? Let's take a look at this one. How does inflation works? So number one sa ating listahan is too much money chasing few goods. Okay? Nabanggit natin sa inflation na kapag marami po ang pera sa circulation ng ating economy, tataas din po yung demand ng mga tao. Since marami silang pera, marami silang perang gagamitin para bumili ng mga products and services. Okay? At alam naman natin na ang supply ng products and services ay limited. Hindi naman po ganun kabilis ang production ng mga produkto at serbisyo, lalong-lalo na sa agricultural area or agricultural sector. Like for example, sa bigas. Just imagine maraming pera ang mga tao tapos bibili sila ng tig 5 nilang sako ng bigas sa lahat ng mga household sa Pilipinas. Mauubusan at mauubusan tayo ng supply ng bigas. At yung paggawa ng bigas, yung pag-harvest ng bigas o ng palay, it doesn't go instantly. Kailangan po nilang magtanim, kailangan na lang hintayin ng matagal, few months, para tumubo yung mga palay, para makapag-harvest sila at ma-replenish nila or finish nila yung supply ng bigas na pwede nilang ibenta sa market. Okay? So again, nagkakaroon tayo ng inflation kasi maraming pera sa circulation ng ating ekonomiya. Mataas din ang purchasing power ng mga Pilipino o ng mga tao, which affects the supply of the products and services that will eventually result to the increase of prices. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit ba tumataas ang presyo ng ng mga products and services kapag madaming demand? Kasi tinitake advantage po ng mga sellers yung madaming mga Pilipino o tao na gustong bumili ng product nila dun sa pagtaas ng presyo. So, tinataasan nila yung presyo ng mga products nila kasi alam nilang madaming taong gustong bumili ng products nila, okay? O ng services nila. That is why we have inflation, okay? Kaya hindi din po maganda na madaming demand dun sa isang product. Kasi iti-take advantage po yan ng mga supplier at sellers, okay? Like for example, during the holidays, ang demand po ng mga laruan o toys ay tumataas kasi nga panregalo ito sa mga bata. So, dahil limited yung supply ng mga toys, ano ang ginagawa ng mga sellers? They take advantage the situation, they increase the price for them to have a higher profit. Okay? That is where inflation happens or occurs. Okay? So, too much money chasing too few goods. Next one. Ayaw nang gumalaw. Next one. Rising cost of production. So how can rising cost of production affects inflation? So pag tumataas po ang expenses ng mga supplier sa paggawa o producer sa paggawa ng mga products and services. Ano po ba yung mga factors ulit ng production? We have sell, capital, entrepreneurship, land and labor. Kapag nagmamahal po yung mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng products and services, ang result po niyan, tataas din po ang presyo ng products and services na yon. Kasi syempre, like for example, sa paggawa ng milk tea, pag ang presyo ng milk tea ngayon is 50 pesos, pero after a few days, nagmahal na yung presyo ng milk. Nagmahal din yung presyo ng caramel, ng tubig, ng sugar, ng mga pearls na ginagamit sa milk tea. So anong gagawin ng mga sellers? Tataasin din nila yung presyo ng kanilang products kasi nga tumaas yung gastos nila sa paggawa ng products na iyon. Para mabawi nila yung gastos nila sa production, tatasan din nila yung presyo ng kanilang products. Okay? So if making the products cost more, like for example, tumaas yung presyo ng electricity, syempre tataas din yung utility nila, yung fuel sa deliveries, yung wages ng kanilang mga trabahador. So, saan nila babawiin yung perang ginamit nila sa mga to? Sa
presyo ng mga bilihin o sa presyo ng mga products nila. Okay? Okay, so that is rising cost of production. Ano pa? High demand in the economy. So paanong nakakaapekto ang demand sa inflation? Parang ganun din po sa una. Kapag madami ang gustong bumili at may kakayahang bumili ng products and services, tataas ang demand, which eventually will be taken advantage by the suppliers and the sellers. They will increase the price. This is called as demand pull inflation. Kasi ang demand po ang nagpupull, ang humihila para sa price na tumaas. Okay? Demand pull inflation. And lastly, for the inflation, imported inflation. Anong ibig sabihin nito? The imported goods become expensive, prices in the Philippines also increase. Just take a look at the price of shoes, Nike, Adidas. Sabihin natin yung mga to ay nanggaling sa China. So ang presyo sa China, sabihin natin 1,000 pesos sa isang pair ng shoes. Na pag pinunta sa Pilipinas, magiging 1,200, 1,300. Kasi yung transportation fee niya, yung expenses niya sa pag-transfer ng product from China to Philippines, kailangan po nilang idagdag yun sa presyo ng sapatos. So magiging 1,300, 1,200 yung presyo. Pero pag after a few months tumaas yung presyo ng shoes sa China, naging 1,500 kasi siguro tumaas yung cost of production sa China. Pagpupunta sa Pilipinas, tataas din yung presyo nito at magiging 1,600 or 1,700. So dahil tumaas ang imported products natin, tumaas yung presyo ng mga imported products, binabawi yun ng mga sellers sa pagpapataas din ng presyo ng kanilang mga binibenta. Okay? That is imported inflation plus. Nawatan. So, paano itong oil at saka electronics na ito? Electronics o yung mga machineries. Kung tataas po yung mga machineries, yung presyo ng mga machineries na binibili ng mga businesses sa ibang bansa, para gamitin sa production ng mga goods and services sa Pilipinas, binabawi nila ito sa prices ng mga products and services. Okay? Like for example, sa pagprint ng mga papel, pag nagmahal po ang printer sa ibang bansa tas inimport sa Pilipinas, magmamahal din yung presyo ng papel, yung mga printed na papel dito sa Pilipinas. Like for example, newspapers, brochures or advertisements na nasa printed media. Ano pa? Yung mga machines sa paggawa ng mga pag-process ng mga products sa Pilipinas. Ano ba yung mga machines na ginagamit sa Pilipinas sa paggawa ng mga products? Um, sa papel na lang ulit, sa paggawa ng papel. So, di ba, pinaprocess nila yung papel from woods to paper. So, yung machine na ginagamit nila sa pag-process ng wood to become a paper ay binibili nila sa ibang bansa. Kapag mahal yung binili nila, yung price ng machine na yon papunta dito sa Pilipinas, babawiin nila dun yung price ng machine dun sa presyo ng papel. Okay? Pag ibinenta na nila ito. So, yung oil, paano naman yung oil? Dahil wala tayong supply ng oil, wala tayong means para mag-produce ng oil sa Pilipinas. Kasi meron tayong supply ng oil sa Pilipinas pero wala tayong machines o mga technologies para ma-harvest yung oil natin. So, isang dahilan yan kung bakit hindi nag nagde-develop o nagpro-progress ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas pagdating sa natural resources, but we do not have the means and the machineries, the technology to harvest these natural resources na sanang makakatutulong sa atin para sa ating progression, para sa ating development. That's the sad part. Okay? At hindi din marunong ang ating gobyerno na i-manage ang mga abundant natural resources natin. Kaya anong ginagawa ng gobyerno? We import raw materials, we import our resources to other countries. An example of this is our oil, langis. Okay? So, saan natin kinukuha ang langis natin? Mostly sa Middle East kasi sila yung main producer ng langis sa buong mundo. So, pag tumaas po ang presyo ng langis sa Middle East,
may ripple effect po yan o domino effect sa lahat ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Kasi nga, ang langis po ay essential po yan para sa pagtra-transport ng mga products and services sa ating bansa. Okay? Kailangan po nating i-transfer yung mga produce sa products sa mga provinces papunta sa mga cities. Okay? So, langis po ang kailangan natin sa mga cars o deliveries. So, kung tataas ang presyo ng langis, tataas din ang gas, tataas din yung transportation fee o expenses ng mga businesses, saan nila babawiin? Sa pagpapataas ng kanilang products and services. That is how imported inflation works. Okay? So we have here monetary and fiscal policies. These two are the methods or the means or ways for the government and the banks to stabilize and control the inflation in our country. Ito po yung ginagamit ng gobyerno natin para kontrolin yung inflation na nararanasan natin sa ating bansa. So ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Ang tatandaan ninyo pag monetary policy, from the word itself, monetary, it means money. So ang nakasentro po dito na institusyon ay ang mga financial institutions, mga bangko, mga loaning companies, at saka syempre ang Bangko Sentral ng Philippines, ang Bangko Sentral ng Pilipinas or the Central Bank of the Philippines. So anong ginagawa ng BSP? It regulates and controls the money and interest rate of the businesses. Controls the money, kung ilan yung supply ng money na nagsisirculate sa ating economy. At saka interest rate, di ba nalaman natin sa circular flow of economy na umuutang ang mga businesses at mga tao, ang mga household sa bangko para gawing kapital, puhunan sa kanilang gagawing businesses at saka sa businesses na ipapatayo nila. Okay? So, anong ginagawa ng BSP at ang mga bangko? Tinataasan o binababaan nila yung interest rate nila depende sa kung ano ang nararanasan ng ating ekonomiya. Kung inflation ba o deflation. Kung recession ba o depression. Okay? So, paano ito? May dalawang uri po tayo ng monetary policy. We have expansionary policy at saka contractionary policy. Ano po yung pinagkaiba ng dalawa? When we say expansionary, it means loose policy. They lower the interest rates of the banks, yung pinapautang ng mga bangko sa mga businesses, that becomes borrowing cheaper for the business people, mas madali at mas mura na yung pagpapautang at mas mabilis, mas madali ng pagpapautang. It means or it will result to businesses investing more. Siyempre, take advantage nila na mura na, masyadong mababa yung interest rate o yung pinapatong na interest ng mga bangko sa mga inuutang nila. So, anong gagawin nila? Uutang ako ng uutang kasi mababa yung interest para mapalago ko pa yung aking business. Ganon din yung ginagawa ng mga tao. Umuutang sila sa mga bangko kasi alam nilang mababa yung interest rate. Ano ba, paano ba umuutang yung mga tao? Through credit cards, through loans, house loans, car loans, or business loans ng mga normal na mga tao. Okay? So dahil may pera sila, may card silang ginagamit, may pera silang, enough money sila na nasa kamay nila, they can now spend more, buy more of products and services. So ginagawa lang po itong expansionary policy kapag mahina o mabagal ang ating ekonomiya. For us to boost a slow economy, we lower our interest rate para may gamiting pera ang mga businesses sa pagpapagawa ng business, pagpapatayo ng mga establishment, at may gagamiting pera ang mga tao para gumastos o bumili ng mga kailangan nila. Okay? Ano ang resulta nito? It will increase the money supply in our circulation. Okay? Because it encourage people to spend more because they have more money. Okay? Expansionary can also fight unemployment. How? Kasi kapag madaming pera ang mga businesses, pwede nilang mapalago yung kanilang negosyo. They can create their another business. Pwede silang magpatayo ng bagong business. At syempre kung may business, kailangan nila ng empleyado. Doon na papasok ang
employment para sa mga tao. Okay? At syempre kung may employment ang mga tao, may income sila, may gagamitin silang pera pang bili ng mga products and services. Okay? So people and businesses borrow and spend more, which increases the demand of products and services, the investment and jobs for the people. That is how expansionary or loose policy works. Okay? Another one, contractionary, kabaliktaran naman ng expansionary. So dito nagiging tight yung policy ng mga financial institutions. Plus pag sa monetary policy, bangko po ang focus nito. So anong ginagawa ng bangko? It raised the interest rate of the borrowers or the people or the businesses. Bakit nila ginagawa ito? Kasi siguro overheated na po yung ating economy. Meaning to say, masyado na pong mataas yung demand ng mga tao at anong result noon? Kokonti ang ating supply. Magkakaroon ng inflation. Magkakaroon tayo ng hyperinflation o sobrang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So ang ginagawa ng mga businesses para ma-regulate natin o makontrol nila ito, they raise the interest rate para bumagal po yung establishment ng mga businesses. They also increase the rate of interest para sa mga normal na Pilipino na umuutang sa mga businesses, sa mga bangko rather, para humina po yung purchasing power nila o yung spending power nila. Okay? So dahil nagmahal ang paghiram ng pera, bumigat ang paghiram ng pera, mag-hesitant ngayon yung mga businesses at mga tao na humiram sa mga bangko. Okay? Ano ang resulta nun? Liliit yung pera na umiikot sa ating ekonomiya. Doon po magkukul down ng ating ekonomiya. So ginagawa lang po ang contraction kapag sobra-sobra ang pera na nasa ating circulation of money. Again, kikita o magpro-progress o magde-develop lang po ang ating ekonomiya kapag may balance. Okay? Mali po yung pag masyadong maraming pera ang nasa sa circulation of economy natin, yayaman ang bansa. Mali po. Kailangan po natin ng balance. Okay? Huwag masyadong marami, huwag masyadong maliit. Sakto lang dapat ang umiikot sa ating ekonomiya. Okay? People and businesses borrow and spend less, which slow downs demand and cools off price growth. Excuse me. That is monetary policies class. And lastly, we have fiscal policies. When you say fiscal policies, pag sinabi nating fiscal, essentially it means related to government finances. Pag sinabi nating fiscal, lahat ng economic or financial activities na ginagawa ng ating gobyerno. For example, yung pagpataw ng taxes, paggawa ng mga public projects ng gobyerno, pagbibigay ng subsidies like TUPAD, 4Ps, scholarship sa mga estudyante. Those are fiscal policies, class, okay? Lahat ng mga activities na kung saan ang gobyerno po natin ay gumagastos o kumikita ng pera, fiscal po ang tawag dito. Okay? Fiscal policies is the use of government spending and taxation to influence the economy. So dito sa fiscal policies, ang gobyerno naman po ang focus o ang institution na kumokontrol sa pagtaas at pagbaba ng inflation rate sa bansa. So paano to? Katulad ng monetary policies, may expansionary at contractionary policies din po ito. So gumagamit po tayo ng expansionary policies kapag merong recession o bumabagal ang ekonomiya ng bansa. O tumataas po I mean, tama, pag bumabagal po ang ekonomiya ng bansa. So, ano ang gagawin ng expansionary policies? It will increase the aggregate or the total demand of the economy. Pinapataas nito ang demand ng ekonomiya. Paano 'yon? It will increase the government spending. So paano nakakaepekto ang government spending sa pagpapataas ng demand ng ekonomiya? So pag dumami po ang spending ng gobyerno in a form of subsidies sa mga tao, like sinabi natin kanina, 4Ps, TUPAD, scholarship, therefore
binibigyan natin ng tao, ang mga Pilipino, ang mga citizens ng pera na gagamitin nila pang bili ng mga products and services. It will now increase the demand of these products and services. Okay? Ano pa? Government spending din, yung paggawa nila ng mga public projects and infrastructures. Kapag may mga public infrastructures or projects like roads, public hospitals, public schools, merong mga trabaho na mabubuo. At yung mga trabaho na yon ang magbibigay ng pera sa mga tao pambili ng mga kailangan at gusto nila na products at saka services. Okay? O de kung may mga schools, public schools, may mga bagong teachers na magkakatrabaho, may mga security guards, may mga guidance counselor, merong mga construction workers na magkakatrabaho. Okay? So those things will increase the demand of our economy. Ano pa? Kapag may mga roads, mas napapadali ang transportation ng mga tao, nababawasan ang traffic. Therefore, mas napapabilis ang business activities ng mga tao. Okay? So kung mas mabilis ang activities ng mga tao o business activities ng mga tao, mas kumikita ngayon ang mga businesses kasi hindi masyadong mabagal yung galaw ng mga tao. Ano pa? Cuts taxes. People have their income tax. Pero yung income tax, nababawasan po, income, at nababawasan yan dahil sa income tax ng gobyerno. So yung kita na yung nahahawakan ng mga empleyado ay nababawasan in a form of income tax. Now, kung bababaan ng gobyerno yung income tax ng mga tao o ng mga employees, magkakaroon ngayon yung mga employees ng mas maraming pera na pwede nilang gamitin to increase their spending o yung purchasing power nila. Okay? Naiintindihan nyo ba ako? Kung mas maliit yung tax na naibabawas sa sweldo ng mga tao, mas marami silang pera na pwedeng gamitin pambili ng mga kailangan at gusto nila. So that is expansionary policies. Okay? So, increases money directly in the hands of the people, which is the tax cuts, or through public works or jobs or in the spending of the government can boost the overall demand of our economy. This often leads to the budget deficit. Okay? Pag sinabi ng budget deficit, mas marami po yung ginagasto ng gobyerno kaysa sa kinikita niya. Okay? Okay lang po ba ito? Okay to kapag kailangan ng gobyerno ay kailangan ng ekonomiya na maging active. Pero pag ganito yung ginawa ng gobyerno sa panghabang panahon, syempre magkakaroon ng problema. Balance lang dapat. Okay? Dito napapasok ngayon si contractionary or si tight policy. Ito, ang ginagawa dito, it slows down the economy and create a curve inflation. Pag sinabi natin curve inflation, kapag sobra-sobra naman yung inflation, kailangan nating babaan. Okay? Kailangan nating i-deflate yung inflation. So, anong ginagawa dito? The government decreases its spending, binabawasan niya yung mga pinapagawa niyang infrastructure, binabawasan niya yung mga subsidies na binibigay niya sa mga tao, at tinataasan niya yung mga taxes sa mga tao para mabawasan yung pera na pwedeng gamitin ng mga tao to spend in purchasing products and services. Okay? Ito yung ginagawa ng gobyerno para pahinain yung sobra-sobrang inflation na nararanasan ng ekonomiya. Okay? That is fiscal and monetary policies. Both these two not only stabilize our economy, but they can also help our country to attain economic development. Just imagine, pag ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbigay ng low interest rate, yung business natin mag-grow kasi marami silang kapital, makaka-create yan ng maraming jobs, it increase the salary or the income of the people. Pag may pera sila o may income sila, pwede nilang bigyan ng fund yung education at saka healthcare ng kanilang pamilya. Therefore, we can have development. So, interconnected po lahat yan. Okay? At napaka-importante po ng monetary and fiscal policies para sa ating economic growth at economic development. So, that ends our discussion on the national economy. And
our topic or our subject in basic economy. So, yan. Thank you very much.